Yun, magandang araw mga kaibigan. So, isang panibagong video na naman itong ating aaralin. Ay, titignan lang pala. So, video ito ay mula kay President Bongbong Marcos, ang kanyang BBM Vlog 251, mga multo sa Malacanang. So, tignan natin kung anong meron dun sa mga multo ng Malacanang. Okay. Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Etong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind. We'll go. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino pa si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, eh, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Sanay na sila. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Hard to believe. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, kakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Nagbukas ng mag-isa. Paggabi, isasara yan. Sarabi yan, pagkain naman lock doon nakasara. Pagbalik siya, mas narado na yan. So, pinabayaan ngayon, pagbalik na naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo,
Minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, tingin ko na gano'n. Ramdam sa likod. Tinitignan ko, pinalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam niyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Yung dating private office sa taas, may hagdanan na pataas. Kapag naglalakad ako, para bang may sumusunod sa likod ko. Pagtingin ko, wala naman. Pag maglalakad ako, nandiyan na naman. Sa paglikod ko, wala na naman. Siyempre, kinakalubutan din ako. Para bang may dadaan sa likuran mo. Pagka titingin ka, wala naman. Ganon, tatayo na lang yung mga balahibo mo kahit sa ulo. Pagka maramdaman mo, talagang natatakot ka eh. Pag naglalakad ka, meron kang mararamdaman na parang sumusunod. Mabigat mabigat yung ano niya, parang gano'n. Yung mapapalingon ka lang gano'n. Wala, no? Alam mo naman talagang wala kang kasama. Dahil sa katagalan, parang sanay na lang, sige lang. Parang akong may tao sa likod ko. As in talagang sumagi sa likuran ko, nagulat ako. Bigla akong lumingon, tumikot ako ng gano'n, wala naman tao. Sabi ko, totoo pala sinasabi na dito na mayroon talagang may something. Parang Dito sa side dito, dating kwarto. Sabi siya sa akin, iwanan niya ako, iwanan mo na kita dyan na. Bigla ako, pag iwan niya sa akin, may nakita ko nakaupo doon sa lamisa. Walang ulo, matabarong, lalaki. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto at inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Paano yung, ano gagawin if we had ended up living here in the palace? Oh my God. Kuha na lang ako ng kondo sa kalapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. grabe. Sige. Kami followers, subscribers ni Sige. Guys, once again, thank you. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Okay. Maraming salamat. Hanap naman tayo sa susunod na video. Alright.